mapagpalang umaga po sa lahat. Purihin po ang Diyos na buhay. Amen. Nga po diba sa Mateo 6:25 na ang mga ibon Like, daw po share, ay subscribe. ng Diyos na hindi naman po sila nagtatrabaho. How much more po ang tao na mas higit na mahalaga kaysa ibon. Amen po. Purihin ang Diyos na buhay. Ito po ang mga pangako ng Diyos. Ito po ako nilid ng Lord sa pangalawang Korinto, chapter 1, verse 19 hanggang 22. Ang sabi po dito, ang anak ng Diyos na si Jesucristo na pinangaral namin ni Silvano at Timoteo ay hindi oo at hindi dahil lagi siyang oo. Sapagkat kay Kristo, ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging oo. Dahil dito, nakakasagot tayo ng Amen. Sa pamamagitan niya para sa ikaluwalhati ng Diyos, ang Diyos ang nagpapatibay sa amin at sa inyo sa pamamagitan ng pakipag-isa kay Kristo at siya rin ang nahumirang sa amin. Nilagyan niya kami ng kanyang tatak at pinagkalooban ng kanyang Espiritu bilang patunay na tutuparin niya ang kanyang mga ipinangako. Amen. Purihin ng Diyos na buhay sa kanyang banal na salita. Amen po. So, amen, tunay po na sabi po dito na ang paglilingkod ni na Apostol Pablo at Silvano at Timoteo, amen po, tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Amen po, na ang pangako daw po ng Diyos ay hindi lang po oo, kundi lagi po oo. Amen po. Purihin ang Diyos na buhay na alam naman po natin sa ating mga Kristiyano, sa ating mga pinapanalangin, ating dinudulog sa Diyos. Amen. Meron po diyang instant. Amen. At meron pong pamantayan ng Diyos sa ating mga pinapanalangin, no? Minsan, meron pong yes. Yes kagad. Meron pong wait, and meron no. Alam na po natin yan. Mga taga-Jesus My Life, alam na po natin yan na meron pong instant na binibigay ang Diyos sa ating mga panalangin. Lahat ng yan ay meron pong proseso ang Diyos. Amen po? Yes, kasi talagang gusto niya ibigay sa iyo. Amen? Wait, kasi nasa proseso pa. Amen? No, kasi nakakasama sa atin. Amen po? Purihin ang Diyos na buhay na talaga po sa ating mga buhay, lagi po, ang sabi nga po na dito na ang pangako ng Diyos ay hindi lang po oo, kundi laging oo. Amen? Dahil po marami po tayo talagang pagdadaanan. Amen? May mga proseso po ang ating Amen? So alam naman po natin sa ating buhay, marami po tayong marami munang pagdadaanan bago po natin makamit ang ating mga pinapanalangin sa Diyos. Amen. Meron nga dyan, ilang taon na nagpipray. Amen. Ang mahalaga po nun ay hindi po tayo umaalis sa Diyos. Amen. Sa pamamagitan ng ating mga nararanasan, bagamat parang na tayo pinako, nagis-hagis sa ere ng Diablo, kasi na, amen, sa hirap, sa gusto niya tayo i-depart sa gawain, ayaw niya tayo na mapalapit sa Diyos, amen. At gusto niya hindi natin matatanggap yung pinangako ng Diyos, amen. Kasi siya po yung tagasira ng mga testimony na magaganda ng Diyos, amen. Kaya talaga po mananatili po tayo lagi sa Diyos, amen. Para po yung pangako ng Diyos ay lagi po oo, amen. At atin pong iintayin yan sa tamang panahon. Amen po. Alam naman natin na ang Diyos ang laging nagpapagaling. Amen. Naniniwala tayo na ang Diyos ay lagi nasa kanyang kagalingan. Amen po. So, talaga kung tayo po magtitiwala sa Panginoon, kahit anuman po mangyayari kagaganap sa ating buhay, hindi po natin makikita yung pangit, kung hindi po yung puro maganda lamang po ang makikita natin. Amen. Kasi po ang Diyos na nangako sa atin, diba? Ang Diyos na nangako sa atin ay tapat. Ang Diyos naman, pag nangako siya, gagawin niya. Hindi po katulad natin mga tao na minsan napapako. Amen? Kaya po, antayin naman po natin kung meron pong nananalangin na hanggang ngayon ay hindi pa po natutupad. So, nasa proseso pa po yan. At sa tamang panahon, ay atin po yan matatanggap. Yun yung sabi naman po sa salita ng Diyos na sa tamang panahon, ibibigay po ng Diyos yan. Amen po? Purihin ng Diyos na buhay, na tunay po na
ang Espiritu ng Diyos na pinagkaloob sa atin, sa kung paano po pinagkalooban ng Espiritu, sila Silvano, Timoteo at Apostol Pablo, amen, at ganun din po tayo, amen. Ang Espiritu po na nasa sa kanila ay sumasa atin din po. Dahil po yung Espiritu ng lakas ng loob, amen, yung Espiritu ng lahat ng kagandahan, loob, amen, yung mabubuting bagay, amen po, na atin, lahat po ng Espiritu na yan ay nasa kanila po, ay sa atin din po yung matatanggap. Dahil po at tayo po ay sumusunod din po sa ating Diyos na buhay. Amen po, purihin po ang Diyos. Alam niyo po, meron na po talagang nananalangin na hanggang ngayon, hindi po nila matanggap, kaya po yung iba, wala na po, bumibitaw na po sila. Huwag po tayong bumitaw sa ating mga panalangin, kasi po ang Diyos naman po, di ba? Sabi nga po doon, ang mga pangako ng Diyos ay hindi lang daw po oo, kundi laging oo. Amen po, purihin po ang Diyos na buhay na pagka ang Diyos talaga ang magbibigay, maganda yan. Amen. Huwag lamang po tayong lumayo sa Diyos sa kabila ng ating mga nararanasan para po talagang makakakilos gagalaw ang Diyos sa ating buhay. Dahil po sabi nga po ng ating pastor, po tayo po na nasa church ay napasilungan po tayo ng proteksyon ng Diyos. Paano pa po tayo proteksyonan ng Diyos kung wala na po tayo sa kanyang, di ba? Sa kanyang bahay, panambahan, nagliliwalo na tayo sa labas. Amen po. Kaya kami mag-asawa, lagi po kami nag-uusap. Sa kabila ng nararanasan, di ba? Nakakaranas din po kami ng mga sakit karamdaman, kawalan. Amen. Kahit dalawa lang po kami. Amen. Pero pinaparanas na po yan ng Diablo, hindi po ang Diyos. Dahil po ang Diyos ay lagi pong sagana, lagi pong nagbibigay ng pagpapala, himala. Amen. Alam naman po natin yan. Nararanasan din po namin yung sumagana. Amen. Pero si Apostol Pablo. So, naranasan din po, di ba, na Apostol Pablo sumagana, mawalan, mahirapan. So, ganun din po kasi yung mga sumusunod sa kanya. Nandun po ang pagtitiis, pagtsatsaga, pagka tayo po ay sumusunod sa Diyos. Ngayon po, purihin ng Panginoon na buhay, hindi po mawawala yun. Pasensya sa mga tao sa labas na wala po pagkakilala sa Diyos, bagamat pinapahirapan talaga tayo, no? Pero salamat sa Diyos dahil buhay at malaki ang Diyos at makapangyarihan siya sa ating buhay. Amen. Basta tandaan namin po natin ang Diyos natin pinaglilingkuran ay hindi po siya bingin at lahat po ng kanyang pangako ay kanya pong gagawin. Basta lamang po magtiwala ka, manatili ka, lalo sa kanya presensya. Amen po po yung Diyos na buhay. No? Salamat sa Panginoon. So, yun, salamat sa kanyang maiksing mga pangako. Alam naman po natin, mabuti po ang Diyos, ang lahat ng pangako ng Diyos ay atin po matatanggap. Yun lang po, ibibigay ko na po kayo, ibibigay ko na po ang gawain sa susunod na tatayo sa buhay po ni Daddy Ronnie po. Nandito ko na po kami dahil may pagbabago sa aming, may mga pagbabago kasi sa aming schedule. Amen.